Sa isang liblib na bayan sa ilalim ng mga bundok ng Samar, may isang kaharian na hindi makikita ng mga mata ng karaniwang tao. Ito ang tinatawag na Biringan, isang mahiwagang bayan na puno ng mga lihim at kababalaghan. Ayon sa alamat, ang Biringan ay isang lungsod na itinatag ng mga diwata at engkanto. Mga nilalang na may kapangyarihang makapagbago ng anyo at makapaglakbay sa pagitan ng mga mundo. Isa sa mga kwento ng mga matatanda ay tungkol sa isang batang lalaki na nagngangalang Lino. Si Lino ay lumaki sa isang baryo sa tabing dagat at madalas siyang makarinig ng mga kwento tungkol sa Biringan mula sa mga matatandang mang-uukit ng kahoy at mga mang-uukit ng salamin. Sinasabi nila na ang Biringan ay isang bayan na puno ng mga makikinang na palasyo, mga malalaking puno ng mangga na may prutas na kumikinang, at mga ilog na may kristal na tubig. Ngunit walang sino man sa kanilang bayan ang nakapunta roon. Ang mga tao na nagsasabing nakapunta sa Biringan ay hindi na muling nakabalik. At kung may mangyari man, sila'y mababago, tila ba wala na silang alaala ng kanilang nakaraan. Isang araw, si Lino ay nagdesisyong tuklasin ang bundok na matagal nang tinatakutan ng kanyang mga kababayan, na tinatawag na Bundok ng Hiwaga. Sinabi ng mga matatanda na doon nagsimula ang mga kwento tungkol sa Biringan, at doon daw matatagpuan ang isang lihim na pintuan patungo sa kanilang mahiwagang bayan. Habang naglalakad siya sa madilim na kagubatan, naramdaman ni Lino ang kakaibang presensya. Ang hangin ay tila may tinig at ang mga halaman ay nagbigay daan sa kanyang daraanan. Nang makarating siya sa tuktok ng bundok, nakatagpo siya ng isang dambuhalang puno ng balete na may mga ugat na kumakalat sa paligid ng mga bato. Sa ilalim ng punong ito, may isang lihim na daan na hindi nakita ng mata ng karaniwang tao. Sumunod si Lino at naramdaman niyang ang mundo ay parang lumalabo at nagiging maliwanag sa bawat hakbang. Sa hindi inaasahang pangyayari, napadpad siya sa isang kaharian na hindi kayang ipaliwanag ng kanyang mga mata. Ang mga palasyo ng Biringan ay kasing kintab ng araw, at ang mga tao roon ay may malaanghel na mga mukha at mukhang hindi tumatanda. Isang diwata ang lumapit kay Lino at nagpakilala bilang si Amihan. "Bakit ka narito, Batang Lino?" tanong niya. "Sana'y makita ko ang lihim ng Biringan," sagot ni Lino, "at matutunan kung paano ko mapapalaganap ang mga kwento ng inyong kaharian." Napangiti si Amihan at tinanong siya, "Handa ka na bang isakripisyo ang iyong buhay sa mundong ito? Ang Biringan ay hindi para sa mga mortal. Kung pipiliin mong manatili dito, kailangan mong iwan ang iyong nakaraan." Nag-isip si Lino. Bagamat tapat ang kanyang pagnanais na malaman ang mga lihim ng Biringan, hindi niya kayang iwan ang kanyang pamilya at mga kaibigan sa mundong ibabaw. Kaya't siya'y nagpasya na bumalik sa kanyang bayan. Bago siya umalis, binitiwan ni Amihan ang isang huling salita. Ang Biringan ay hindi nakikita ng mata ng mortal, ngunit ang kanyang alaala ay nananatili sa kanyang puso. Ang mga kwento ng Biringan ay hindi namamatay, kundi patuloy na nabubuhay sa bawat henerasyon. Bumalik si Lino sa kanyang bayan at nagsimulang magsalaysay ng mga kwento tungkol sa mahiwagang Biringan. Ngunit itinuturing ito ng marami bilang isang alamat lamang
Ngunit sa bawat kwento na kanyang ibinahagi, ang mga tao ay nagkaroon ng isang pagnanais na mas lalalimang unawain ang kanilang mundo at mga kababalaghan. Hanggang ngayon, may mga nagsasabing naririnig ang tunog ng mga kampana mula sa Biringan tuwing ang hangin ay humihip ng malakas sa kabundukan, at ang ilang mga naglalakbay sa kagubatan ay may mga kwento ng mga hindi maipaliwanag na pangyayari. Sinasabing ang Biringan ay hindi mawawala. Patuloy itong naroroon sa isang lugar na hindi nakikita, ngunit nararamdaman ng bawat isa na handang maghanap ng mga lihim ng mundo. Sa paglipas ng panahon, ang Biringan ay nanatiling isang misteryosong bayan, puno ng pag-asa at pananampalataya. Narinig ng mga tao sa paligid ang kwento ng bayan, ngunit tanging ang mga may purong puso lamang ang makakakita at makakaranas ng tunay na saya na taglay nito. Ang kwento ng Biringan City ay hindi lamang tungkol sa isang nawawalang lungsod, kundi isang paalala na ang tunay na kayamanan ay hindi sa material na bagay, kundi sa pagkakaalam at pag-aalaga sa ating mga paligid. Ang mga alaala ng lungsod ay patuloy na umuukit sa puso ng bawat tao, na ang pagkakaisa at pag-aalaga sa kalikasan ng susi upang mapanatili ang ating mga komunidad at kultura. Hanggang sa kasalukuyan, ang mga tao sa paligid ng Gandara ay patuloy na nag-aalala at nagmamalasakit sa kanilang kapwa at ng kalikasan, na dahilan kung bakit ang kwento ng Biringan City ay mananatiling buhay. Ang alamat ng Biringan ay isang alamat na nagmula sa isang bayan sa Samar na kilala bilang Biringan. Ang alamat na ito ay nagpapakita ng mga aspeto ng kultura, kasaysayan at pamumuhay ng mga tao sa lugar. Ang Biringan, na matatagpuan sa lalawigan ng Samar, ay isang bayan na may mga kwento at tradisyon ng mga katutubong tao. Ang Biringan ay dating isang malaking at masaganang lungsod na tinatahak ng mga mangangalakal mula sa iba't ibang puok. At sa paglipas ng panahon, ang lungsod ay nawala sa mapa, na nagbigay daan sa kwento ng misteryo ng Biringan. May mga kwento rin tungkol sa isang mahiwagang lungsod na itinago ng kalikasan upang maprotektahan ito mula sa mga banyaga o mananakop. Ang alamat ng Biringan ay karaniwang nagpapakita ng mga tema ng pagkawala, proteksyon at paggalang sa kalikasan at kasaysayan. Minsan, itinuturing itong isang kwento ng isang lugar na nawala, ngunit patuloy na nabubuhay sa alaala ng mga tao. Ang alamat ng Biringan ay nagpapahayag ng kahalagahan ng pagkakaisa, kabutihan at ang kapangyarihan ng pagmamahal. Nagsisilbing paalala ito na sa kabila ng mga pagsubok at masalimuot na laban, ang tunay na halaga ng pagkakaibigan at pagmamahalan ay siyang magdadala ng liwanag sa ating mga buhay.